nga pinaparangalan ng mga ganito na paglalahad. Ang tatalakayin, issue po natin tatalakayin ni umaga ay tungkol nga po dito sa paglantad ng sinasabing 18 dating Marines na umano'y nagtagahakot o nagde-deliver ng mali-malitang pera doon sa mga Okay. matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ano po masasabi po ninyo dito? Very explosive yung kanilang mga revelations, ano, dahil alam naman natin na ang kanilang disclosure yan ay sa kabuuang 805 billion pesos ang kanilang mga dineliver sa iba't ibang mataas na pinuno sa ating gobyerno. So ito ay talagang nakakamangha at nakakaligalig. Opo. Fake news daw po, General, sabi ng Malacanang at ng iba pang mga napangalanan nga ng mga retired o itong mga dating Marines. Anong take mo doon? Paanong fake news yan? Sworn statements yan. Kinorroborate nila yung mga dati ng disclosure ni Saldico at saka ni Sergeant Gutesa. So, paanong masasabing fake news dyan? At yun nga, pinangangatawanan nila ang kanilang mga paglalahad na yan. In fact, malaking kapahamakan sa kanila sa paglalantad ng kanyang kabigat ng mga akusasyon. Ano? So, bakit pa sila maglalahad ng mga fake news na yan? Ikamamatay nila yan. Opo. Pero personally, General, dahil nga may nilabas nga itong AFP, pati yung Philippine Navy na ilan nga daw dito sa mga lumabas o lumantad ay hindi kasapi ng Philippine Navy o ng AFP. Anong take mo? Okay, but base sa ating nalaman, 16 dito ay mga dating Marines, 13 ay dishonorable discharge. 3 sa kanila ay talagang retirado sa Marines. Ang isa ay retiradong Army at saka isa naman ay Army Reservist. So talagang nagserbisyo sila sa ating armed forces. Kaya andyan naman yung records. Dapat klarong-klaro yan sa armed forces. O at pinatutunayan nitong may koneksyon itong mga pahayag ng 18 dating Marines doon sa ibinunyag dati ni Master Sergeant Orly Gutesa. General. Totoo yan, dahil merong ang picture doon sa mga sworn statements nila. Nakasama talaga si Master Sergeant Gutesa sa mga pag-deliver ng mga mali-maletang mga pera na yan. Opo. Pero anong take po ninyo na sa halip na sagutin o bigyang linaw itong mga nilalaman ng mga pahayag ng 18 mga Marines ay doon po sa pagkakaso, ang atake nitong gobyerno o nung mga pangalan na nabanggit po nitong mga Marines na ito? Yun na nga lalong-lalo na sa armed forces at saka Navy, dinidiscredit nila kung ito, minamalit nila ang paglalahad na ito. Samantalang ito ay act of patriotism, ito ay tulong sa taong bayan, na malaman ng taong bayan yung mga katotohanan dyan sa mga pagnanakaw na yan ng kaban ng bayan. So dapat pa nga pinaparangalan ng mga ganito na paglalahad. Ang sinasabi nila ay marami daw sa kanila ay dishonorable discharge. Granting na tama yun, pero hindi yun dahilan para malitin mo sila kasi nagsakripisyo yung mga yan. Ibig sabihin yung paglalahad nila na yan ay nalalagay sila sa matinding of course pressure. Nila yan yung kanilang karangalan. Bakit sila magsabi ng ganyan? Ikakapeligro rin ang kanilang personal na buhay, pati ang kanilang pamilya. So, ako ay naniniwala na totoo at itong mga sundalong ito, dating sundalo ay mga mararangal na mga Pilipino na nagmamalasakit, nagmamahal sa ating bayan. Opo. At yung bigat po ng kanilang mga testimonya, sa tingin mo, sapat po ito para talagang madiin itong mga nabanggit na mga pangalan?
Okay, itong mga ito ay corroboration o parang pagpapatibay ng mga nakaraang mga disclosures ano ni Saldico, personal information, personal testimony at saka ni Master Sergeant Gutesa at saka ng mga iba pa na mga lumalabas sa media no, ng mga investigation, yung mga paglalahad. So talagang totoo ito na maraming maleta na i-deliver, libo-libo, billions ng mga pera ng gobyerno, ng taong bayan, ang ibinigay sa mga matataas na pinuno ng gobyerno natin. So talagang hindi makaikakaila yun.